Mga do, good morning. Okay, to nagmamadali tayo. So ipapakita ko sa inyo yung mga isda ko nahuhuli na hindi ko gusto at binabaon ko sa lupa. At the same time, like I said, look at that. Napakalaguho ng ating backyard. Wala kang paglagyan. Siksikan na sila pero they still grow really nice. Ano naman sobrang lalaki ho ng mga ito grabe ang nakuha na namin dito na bunga dito sa puno ng kalamansing maliit lang. Sobrang dami ng bunga ng ang tawag dito, nitong sitaw. At the same time, kung nakikita niya may mga karton-karton dyan, nilalagayan ko po ng karton sa ilalim. At the same time, natutunaw siya. It adds to the compost to the plants. At the same time, ito yung ating lakwa tree, second time around, mamumunga na naman siya. So yeah, yan ang kakariri natin. Ngayon lang tumubuto si basil natin. Anyway, ito mga 1 year na ho to. So halo-halo ho, yung kamote, yung sugarcane, yan naghalo-halo na ho sila dito. Pag limited ang space mo, talagang lahat pwede mong tamnan, bahala na si Batman. Anyway, sobrang busy pero nakuha ko pa magtanim ng ganito karami. Ito na ho siya. So nakikita nyo to, ayun na. Wala naman din may gusto nito, kaya ang gagawin natin, babaw natin sa lupa. So anyway, ito yung hasang ng isda, yung tulingan, ayan siya yung hasang. Masyadong malitong isda na to, kaya yan, baon natin sa lupa. Ayan, ibaon natin dyan, no. Ayan ho siya yung, ngayon pag ibabaon mo siya sa lupa, ganyan, kailangan, hindi lang basta baon kasi medyo malalim-lalim ho to, ayan siya. So, ayan na, lilibing natin yung, natin dyan, isda. Isiksik mo maiging ganyan kasi, pag hindi, meron mga rodents dito. Delikado yung mga rodents. Alam nyo, yung rodents, hindi niya to masyadong maamoy kung tatabunan mo muna siya ng ibang basura katulad nito. Yung mga nabubulok nating karton, yan. Itabon mo muna dyan yan. Tapos, kailangan ho malalim yung pagkakabaon nyo kasi pag mababaw, marami ditong mga rodents, maaamoy niya yan. Yan. So ito, anyway, ito na siya. So medyo tabon na siya kasi hindi ko masyadong tinabunan dahil nga magbabaon pa rin tayo dyan ng mga basura. Meron ako mabigat na timba dito mga do. Ngayon, ito mabigat na timba natin. Yan ang ilalagay mo dyan sa butas na yan. Yan. So, siguraduhin nyo ho na kakasya siya dun sa butas, no? Yan, medyo nagkasya na siya dito, no? So, nakikita nyo, may mga awang siya sa gilid. Ayan, yung butas na yan. Ang gagawin nyo dyan, itatakin nyo yan mga guys. Kasi pag hindi nyo tinakin yan, mangangamoy siya. Maamoy siya ng mga rodents. Kaya kailangan itakin nyo yan siya dyan. Yan, no? Nalilate na ako sa trabaho ko, nakuha ko pa maganto. Ito, so ito dito, itatakin din natin to dito. Dagdagan natin dito ng lupa sa gilid para maging hanggang dito siya. Dagdagan nyo ng lupa, yung hanggang dito yung lupa. Tulad ng baon ko dito ho, yan yung isa na yan marami rin hong baong isda yan. Kaya ganyan na siya kataas. So hindi talaga yung nakakalkal. Obviously walang nangalkal dyan. So ito siya, tignan nyo naman yung laki ng natin. Sugarcane, sobrang laki. Katabi niya pa yung papaya, yun pa yung papaya namumulaklak na yung papaya. At the same time, meron pa siyang saging sa gilid, ang gigil. Andito pa yung kalamansi mo, ayan ang lago din ng kalamansi. Marami tabi-tabi na siya. Wala kasi akong space so nagtry lang ako magtanim, ayan na siya, ang laki niya. Ang laki ng pag fish fertilizer ilalagay nyo, grabe. Pakita ko sa inyo yung papaya ko dito sa gilid ganito ang ginagawa ko. To, nakalimutan ko ng harvestin yung mga sitaw. Anyway, ito yung papaya ko Sobrang dito sa Florida, bihira to dito sa sandy soil na mamumunga ng ganito karami yung papaya. Grabe, tingnan niyo sobrang daming bunga Grabe. So hanggang doon sa dulo, walang patid, dalawahan pa yung bunga niya. Yes, ayan na siya. Na-harvestan na rin natin to ng kokonte, ayan na siya. So yung ilalim din ho niyan, hanggang sa tumaas na lang yung mga pinagbabaon ko dyan. Ayan may mga baon ho yan. May mga paso, may mga baon ho yan na isda. Yan ang fertilizer ko sa aking halaman.